Welcome to G Dossier, a diary of growth gratitude and genuine moment shared by two sisters. So, welcome to the first episode of our Podcast! So, ayun na. So, paano nga ba kami nag-come up sa pagbo-podcast mo? Kasi ako parang hindi naman din lingid sa kaalaman ng iba na pala video naman talaga ako. Madalas nga lang pina-private ko siya. Kasi yun nga, nauunahan ako ng insecurities. Pero ikaw, paano ka ba napapayag sa pag-podcast? Kasi po, kung hindi nyo alam, sobrang hirap niya kayain mag-video kahit simpleng TikTok lang. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Siguro lang, shy type lang talaga ako. And siguro it's one of the means na makakapag sa akin, makakapag step out of my comfort zone na. Finally, ayan na. So, And syempre, yun nga, dahil nawalan tayo ng work, nag-resign. Dahil nag-resign na tayo, medyo mas marami na tayong oras para, yun, makapag gawa ng mga ganitong bagay. And, sa bagay, totoo naman yun, no? Kasi before, sobrang wala talaga kaming oras din para gumawa ng ganitong klase ng video. Kasi more on tulog, pasok kami before. Pero correct. yun nga, bago kami magpunta sa ibang usapan, no, nakalimutan naman ipakilala ang aming mga sarili. By the way, guys, my name is Giselle. And my name is Jessica. And yeah, again, welcome to our podcast. So, ayun na nga. So, sa kabila ng mga sinabi niya, syempre, hindi rin naman kami madalas magkasundo. Kaya nagulat lang din ako kahapon nung napag-usapan namin. Kahapon kasi, parang nag-start kami ng 3 a.m. natapos kami ng 10 a.m. magkwentuhan. So, why not gawin na lang natin sa bayad na platform? Diba? So, ayun na nga. So, sa kabila ng mga hindi natin pagkakapareho, pumayag siya. Ako. At hindi ko yun in-expect. Basta may bayad. Totoo naman. Wala nang ganito sa panahon ngayon, no? But anyways, guys, so yun nga, just so you know, ako po yung bunso sa aming 4 na magkakapatid. And ako yung pangatlo, sorry, medyo sabong. Ayun, so, kami lang din kasi yung, siguro makapal yung mukha Uy, as of the moment na kayang gawin to. Kasi kung, siguro, sa mga susunod na videos, baka mapasama din naman sila isa-isa. Pero yun nga, as of the moment, kami pa lang yung may kakapalan ng mukhang gawin to. Agree? So, ayun. So, syempre, episode 1 nga, dun muna tayo sa amin lang muna, no? Pero if ever na you guys have questions, pwede naman yung sabihin. Comment down below. And, ano bang meron ng bata tayo? Pwede yung pag-usapan. Hindi kasi kami, feeling ko kasi hindi naman kami ganun ka-close ng bata. So ako, wala akong masyadong feeling niya lang yun, pero ako sa pagkakaalala ko, parang close naman kami. So, baka hindi talaga kami magkapatid. Parang ibang ate-ate tinutukoy ko. Ayun. Pero kasi Kaya parang, wag- parang, parang kasi ako, parang sobrang konti na lang ng memories ko nung bata ako na okay nakasama siya. Parang kasi ang natatandaan ko na lang is 7th birthday. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa mo ng 7th birthday ko. Tapos puro yung mga high school na. Normal shits, mag-away, ganun, kwentuhan. Pero yung sabihin mo talaga ng bata, wala na akong masyadong memories na. Ikaw, anong mga natatandaan mo? marami akong natatandaan. O, ano ka, nakabahan ka. Hindi, totoo lang ako kasi parang may hugot ka. Parang gusto niya lang ilabas lahat ngayon. Marami. So, Oh, sige na, ilabas so mo ito na na yan. nga.
So, nung mga bata kami, ayan, bilang sabi niya, hindi niya na maalala, maraming mga times yung naglalaro kami and syempre, normal naman sa magkapatid yung nag-aaway. And this is sa mga naalala ko isang beses. Nag-away kaming dalawa for some reason. Pero yun, grabing away talaga. And ang ginawa ng mama namin, pinalayas kami. Mag-aaway kayo, ayaw niyo magbate, lagi na lang kayo mag-aaway, sige, lumayas kayo sa bahay na to. At uso pa nung dati yung plastic ng palengke na red and white na stripes. Plastic sand. Sand bag. Ayun, doon nilagay lahat ng mga damit namin. Ayan, doon nilagay lahat ng damit. Itinapon sa labas. De syempre, kinuha namin. Nung pagkuha namin ng damit namin, sinara ang pinto. So, nasa labas kaming dalawa. At eto na nga ang catch doon. Si ate umiiyak, si Ditche iyak na iyak. Ayaw lumayas. Siya, ang bunso. Siya pa yung nag-comfort. Huwag ka mag-alala, Ditche. Akong bahala sa'yo. May pupuntahan tayo. Kunin mo yung mga damit mo. Lalayas tayo. Doon tayo sa mami ko. Pero take note, yung mami niya, isang tawid lang mula sa bahay namin. So, yun yung isa sa mga memories na naaalala ko. Parang natatandaan ko yun, pero hindi ko alam na may kasama ako. Ba talaga naman si multo multo. Alam ko na naglalayas ako ng bata. Palalayas ka? Oo, tapos kila mami Layasin. nakita ako nagpunta. Pero hindi ko alam na may kasama pala ako. Oo. So, bata pa lang siya, BI na talaga siya. Siya kasi kasama niya din ako eh. May isang beses nagtampo siya. Pero malalaki na kami nun. May isang beses nagtampo siya sa, hindi ko alam kung kay mama ba yun or kay tatay. Tapos sinama niya ako gabing-gabi na nagpunta kami dun sa may Luzon. Huwag ka na magbanggit ng pangalan. O, hindi ko dun. Pero yun, dun nga, nagpunta kami dun, nagpasundo siya sa motor. Tapos, yun na, the rest is history. The rest is history. Ayan. So, mga ganon, puro layas ang mga memories na naaalala. Ayan. Parang puro patungkol sa kalokohan. Yeah. Specifically. Bakit ako lang? Ikaw lang yung maloko eh. Pupunta ka ng simbahan niya. Well, anyway guys, yun nga, meron kami kasama dito. Hindi niyo pa siya nakikita. Ang pangalan niya ay si Ate Carla. Pero next time niyo na siya makikita. Meron siyang mga itatanong namin para sa who's most likely. Okay, pasok. Ako? Lagi. Guilty as charged. Simula pagkabata, lagi na ako Diba? napapagawa. Sabi ko sa inyo talaga. Hindi kasi ako mag-try ng kung ano-ano. Tsaka pala sagot. Oo. Kasi feeling ko, parang ang reasonable ko naman nung bata ako. Tapos ngayon ko na lang na-realize na. Unreasonable pala. Tantrums ka pa. Hindi kasi nung time na yun, parang feeling ko nandun pa ako sa pag-explore ng sarili ko. Kaya parang feeling ko tama naman yung ginagawa ko sa edad ko. Ganun. Feeling ko lang naman, pero hindi pala. True. Ulit-ulit ko. Siya. Wow, look at the face. Oo, kasi wala na akong masasabi dyan. ever since naman. Simula first year high school na yun natatandaan ko kasi kami, 5 years gap. Ang malinaw na lang na natatandaan ko is yung high school. Lagi siyang section 1 na. Never siyang nawala sa section 1. Tapos, napagbabantaan siya. Nabubuli. Oo. Diba? Di daw niya naaalala. Pero hindi tayo nag-bonding nun, no? Natatandaan ko lang. Kasi parang ako lang naman yung palaaway sa amin dalawa. So, hindi ko na po itatanong kung sino pala ako. Parang ako lang naman kasi yung palaaway, kaya given naman Next question ko pa na ako yung mapapaaway lagi. Pero kasi, nung high school, third year high school, nalipat kasi siya ng school. Parang inilipat siya sa malapit lang sa amin. Tapos, kamag-anak ba natin yun? Hindi ko alam. Ayoko nang magsabi ng Yun, basta Pero yun. yun, nabully ako dun. Oo, Pero, napagbabantaan yun, siya, ganun. Pero okay naman, naayos naman nila mama, napuntahan naman nila mama. Tapos binalik na lang siya doon sa school namin before. Ayun. true. Obviously.
Di ba? Hindi siya sumagot. Oh, explain yourself. Defend yourself. Defend yourself. In what way? In In general. everything. In general. Oh, hindi ko alam. Bakit? Sabi niya ako. Pero, So, hindi mo tanggap? hindi. Parang ako lang naman kasi yun. Okay. Ewan ko. Parang, pag alam ko kasi nakakomportable ako sa paligid ko. Yun, ganun. Pero sa ibang nakakakilala sa akin, alam nila na tahimik ako sa umpisa. Yeah. Tahimik lang talaga ako. Kasi mahihain ako. Pero parang may dalang malaksak. Kasi nga palaway daw siya. Oo. Tahimik lang ako pero madalas ako Swerte. makawa. Ay, hindi ako. So, Siya. ikaw pa rin. Ay, Mona. Ito naman. Well guys, sorry. Okay na sa amin yung mga ganitong usapan, no? Kasi, yan, may jowa naman na din. Ako. But 3 years na guys. Sana magtuloy-tuloy. And yun, okay naman na din sa kanya pag-usapan yung mga ganito. Kasi kasal naman na siya guys. Nagpasakal na siya guys. Ay, sorry. So, ikaw yung maganda pala. Kagandahan. Kaya nilang mag-design. Palis ka na. Pero, sorry, makat ko lang. Lagi naman siyang kasali sa mga pageant. At lagi siyang, Hindi naman yun yung tanong. lagi siyang nananalo. Hindi, pwede rin ganda yun sa pageant. Oo. Iba yung Lagi, tanong. lagi naman siyang nananalo doon. And take note, hindi pa uso bayaran nun. Utak-utak talaga yun. At mukha-mukha lang yun. Ganda. Mm. Ganda rin. Lumalaki lang yung ulo niya. Okay. Parang both naman. Ako both. Bakit? Or, naiintindihan mo na ba? Sorry. Confirm ko lang. Parang kasi ako siya pa din eh. Siya pa din. So, hindi mo pa naiintindihan. Siya pa din. Kasi feeling ko, pa-start pa lang naman ako. Ngayon ko pa lang naman na iintindihan na, may ganun pala sa bahay. Ayun nga. So, parang ako, feeling ko naman both. Kasi nakikita ko naman na naiintindihan mo na, nagigess mo na, and somehow, at some point, nakikita kong medyo nagiging responsible ka na rin in other way. Ang hirap pala. Kung pupunta ka na din. Kwentuhan lang to Walang iyak. Hindi pa naman. Wala pa naman. Ang hirap lang pala papunta ng trentahin. Parang yung hindi ko naman dating ginagawa, nagagawa ko naman yun. Hindi, tsaka kasi, dati kasi nung bata ako, parang wala naman ako ibang inisip kundi yung umalis na ng bahay, uminom. Maglayas. Hindi naman sobrang bata. Hindi naman ako lumayas nung high school ako. Siyempre, hindi naman sobrang bata. Hindi ka naman iinom ng sobrang bata. Oo nga, ang tinutukoy ko. So, nung sobrang bata kasi, yun yung naglalayas ako. Pero nung nagkaroon naman ako ng utak, hindi yung isip Wala ko. kang utak nung bata. Ako nga. Paulit-ulit. Sino ngayon bida-bida dito? Diba? Diba? Tingnan mo. Oh. Parang feeling ko kasi nun, wala, sobrang carefree ko kasi. Hindi, ano na din kasi, parang hindi na rin ako ganun pinigilan nila na. Parang hindi naman sila ganun super strict. Parang meron pa ding oras na dapat nandito ka na sa bahay ng ganitong oras, ganun. Pero nagagawa ka ng paraan. Sa kanya lang, hindi na masyadong super strict. Kasi nga. Agree naman ako. Hoy, ano Oo, agree siya, di ba? Hindi, I mean, agree ako na hindi na masyadong nag-fit sila mama sa akin kasi, ewan ko din. Kasi nga pa sa akin. Ewan ko, alam mo, kahapon niya pa yun sinasabi. Baka hindi na lang kinaya yung powers mo. Oo. Kaya nila. Hindi na kaya yung powers niya pansagot. So, against pala Ayan sa akin na. itong vlog na to. O, sige na, go. Next, who's more Excited like? naman. Hindi ako yun. Walang ko start doon. Wala kang star. Hindi ako showy. Sobrang hindi ako showy. So, siya to. Siya. Sige, ikaw na. Sa'yo na yung start. Kasi hindi ako showy. At hindi rin ako ganun ka-vocal.
Di ba, lagi ko sinasabi, kahit sa simpleng empathy, hirap na hirap ako. Kahit sa jowa. Kahit saan, Mm. kahit kanino. Hirap ako maggawa ng conversation na meron akong mai-input. Kasi hirap akong, pag nagdrama siya, hindi ko alam kung paano ko sasabi, huy, okay lang yan. Ang hirap. Oo. Ano lang siya, friend, may problema ako. Okay lang yan, Nonchalant. halika na, ganyan. Oo, kasi pagtapos ng salita, okay lang yan. Lilipas din yan. Hindi ko na alam yung sunod. Kung tama na yan, kanina ko umiiyak, hindi ko na alam yung sunod. Baka makiiyak na lang din ako. Yun na yun. Yun yung support mo. Oo. Nakikiiyak ka na lang. Ito kasi, nagkaano siya eh. Ano yun? Advice. Hindi, yung Ano? kinuwento mo nung nakaraan. Yung nagtatanong siya, palatanong siya. Yung magtatanong siya na, bakit mo ba kasi naramdaman? Ano ba kasi nangyari? Parang mas inaalam ko, parang feeling ko kasi, feeling ko kasi Oo. kapag tinatanong ko yung isang tao about sa ganun, parang doon nila mas naiintindihan, nare-realize nila at some point na pag sinabi. Pag tinanong-tanong ko, sila na rin mismo yung makaka-realize. Feeling ko lang naman. Parang feeling ko wala naman ako sa posisyon para tanongin yun kasi ako nga hindi ko nga maintindihan kung bakit. Ayun, yun Which lang. is kaya mga tinatanong para maintindihan. Pero hindi ko talaga kaya. Parang sobrang awkward para sa akin. Parang pag tinanong kita ng ganun sa loob ng conversation na sobrang seryoso, sobrang big deal sa akin. Kasi hindi nga ako mabukal. Mas ano kasi ako mas kanto. Mas taong kanto ako. Na parang okay ako na ilabas yung emotion ko sa kung paano ko ngayon. Yung pang babaratagol mo. Pero yung sabihin mo seryoso tayo mag-uusap. Na paano ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? Yung mga ganun hindi. Siguro kaya ko yun sa chat. Pero yung call or personal hindi ko yun kaya. Hindi, sobrang ang lalim nung kukuhanan sa lalamunan ko bago yun. So, butas muna yung lalamunan bago Magiging yakult muna kung okay ko ba siya. Baka naman. Pero yun na. Hindi talaga. Sobrang hirap sa akin magbigay ng mga empathetic word. Kahapon kasi, napag-usapan na namin to. Parang isa sa mga reason kung bakit ang dami kong plano sa buhay, pero hindi ko siya natutupad. Kasi wala akong mapagsabihan. Tapos, nasasabi ko siya sa boyfriend ko, kay MJ. Pero, wala kasi siyang input. Kumbaga, na-appreciate ko naman na supportive siya. Na-appreciate ko na nakasupport siya sa lahat ng gawin ko. Nakailang try kami mag-business, diba? Tapos siya, support na support lang siya. Pero kasi, parang sa akin, naghahanap ako ng input. Like, kung paano magiging okay, kung paano yung mga susunod na pwedeng gawin, yung mga ganon, aside from the support. So, kasi kayo lang naman yung madalas kong kausap din. So, sobrang kasi ako, may trust issues ako sa ibang tao. Laki ng trust issues ko sa tao. Parang feeling ko, laging may hidden agenda pag in-approach ako. Ganun. Kaya, sobrang hindi ko din alam kung kanino ko siya i-open. Tapos yun, nung nagkukwentuhan kami kahapon, out of nowhere, na-open ko lang din sa kanya yung mga plano ko na ito nga, gusto kong ulit buhayin yung vlogging ko, yung YouTube ko, gusto ko ulit buhayin, gano'n. Tapos nag-start ulit ako na i-open to public yung Facebook ko. Yun, yung mga gano'n. Tapos bigla na lang siya nagsabi kahapon na na bakit hindi na lang tayo yung gumawa? Ganun. Parang, okay, trip niya din pala yung trip ko. Kahit hindi lahat ng trip ko, trip niya. So, feeling ko, yun, siya. Oo. At saka kasi, feeling ko, yun nga, kasi di ba nag-i-start pa lang din naman akong mag-discover ng mga bagay sa loob ng bahay namin. Yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari, yung ugali ng bawat isa sa bahay. Kasi hindi ko naman yung ginagawa dati. Mas gusto ko nga nasa labas kasi ako.
So yun, ngayon, nung, nung nagiging komportable naman na ako makausap kayo, makapagkwentuhan sa inyo, na hindi na ako puro laging nasa labas o na lagi na lang ako nasa bahay. Parang okay din naman pala magkwento sa inyo. Ganun. Well, thank you Okay naman pala mag-usap. Ayun, so feeling ko siya naman, siya yung sagot ko. Okay. Sa akin, parang lahat naman sila. Nakakapag-open up naman ako sa kanilang lahat. Siguro this past few years, mas naging close na lang kami nung medyo naging sabay na yung namin in life. Like, nung nag-start na siyang mag-work din, naiintindihan niya na yung part ko. Syempre, before, hindi ako makapag-open up sa kanya kasi feeling ko parang baka hindi niya pa mag-gets. Oo, bata pa siya for that problems na parang baka matrauma siyang tumanda ng adulting issues, di ba? Adulting problems. So, hindi ko pa siya masyadong ino-open sa kanya. So, pag mga gano'n naman, usually, yun, sa inyo, sa mga elders, kila kuya, kila ate, yan, mga nag-open naman talaga ako sa kanila pag mga gano'n. Now na, yun nga, medyo nagkakaroon na kami ng time together, yan, nakakapag-open naman din ako sa kanya. So, feeling ko siya rin naman. Tsare. Pero yun. Pero yun, So bilang nabanggit mo na rin naman na may little by little may mga nade-discover ka sa bahay, 'di ba? Sa family, sa sarili mo. So ano yung mga discoveries so far na na-discover mo? Good muna siguro. Oo, mga good discoveries. actually, hindi ko alam kung good to. Kayo na lang siguro mag-differentiate. So binigyan pa po kami ng trabaho. kayo nang bahala. Sige na, sabihin niyo na lang. Hatiin niyo na lang. Nandito pala talaga ako. Good? Mukhang good? Oo, kasi parang pag napipikon ako, or paano ba? Parang alam ko naman na kung kailan ako magmamalita or hindi. Pero may times kasi na pag yung, halimbawa, ang pangit talaga ng entrada, sabihin ko, ang pangit talaga ng entrada. Parang, hindi kasi ako sanay, hindi kasi ako sanay mag-sugar ko. Parang hirap na hirap ako humanap ng magandang word na para sabihin ko pa sa'yo. Yun ako, ano na lang yung nasa utak ko. Ayun. Kasi parang parang feeling ko, sa akin kasi before, may mga ganun din naman akong experiences na hindi naman kailangan i-sugarcoat din yung mga bagay-bagay. Na ako personally, mas na-appreciate ko na prangkahin na lang din ako kaysa yung i-sugarcoat pa sa akin. So parang na-adapt ko siya. Pero yun nga kasi, may pagkakanto nga ako. So, yung pagkaka-deliver ko is parang pakanto na din. Na, parang nagiging tambay, ganun. Pero ewan ko, doon lang din kasi ako komportable. Pero doon naman sa mga nakakasalamuha ko na hindi ko naman masyado close. Hindi naman ako ganun umarte. Or hindi naman ako ganun makipagkwentuhan or kumausap. Siguro nandun pa din naman ako sa limit. Kasi syempre nung bata naman kami, hindi naman kami ganun pinalaki. Na-discover ko lang din na, ano ko ba? Hindi pala madali na mawala ng trabaho. Or aside from that, hindi pala madali na nasa bahay ka lang nagtatrabaho. Kaya naiintindihan ko din yung mga talagang 100% work from home na hindi talaga sila nag-office. Sobrang nakaka-stress pala yun, yung nasa bahay ka lang, tapos maririnig mo lahat ng tao sa paligid mo. Lahat ng sinasabi nila, ganun. Kasi dati, napipikon ako dito eh. Kapag kapag yan nag-work siya sa bahay niya. Doon kasi sa office niya dati, sa trabaho niya, meron silang mga times within a month na one week nasa bahay lang. Hindi sila nag-on-site doon sa loob ng 1 week na yun. So, nabubwisit ako kapag yung konting kibot, napipikon siya. Yung ka gano'n. Oo, feeling ko sobrang long order mo na to, di pwedeng mag-usap sa loob ng bahay. Tapos yun, lately, Ay, wait lang, to be fair ha, kasi yung kwarto ko, patapat lang sasabihin ng, kong sunod. ng living area ng sala.
Tapos, ganyan kalakas yung boses niya. Sila actually, ganyan kalakas yung boses nila. Tapos, night shift ako. Ang tulog ko ay umaga, tanghali hanggang hapon. Oo nga. Tapos, yun yung time na mag-uusap sila. Sige, Kaya go. nga sabi ko, lately ko lang nalaman na ang pangit din pala kasi ng face ng kwarto na. Kasi nung nakaraan, nagsabi yung jowa ko, dun ko kasi siya pinatulog kasi may bisita ako. Tapos yung bisita ko dun sa kwarto ko na Tapos, nung pinatulog ko din yung jowa ko, sabi niya, hindi ako nakatulog masyado. Sobrang dinig pala talaga lahat ng usapan niya. So, na-curious ako. Tinry kong tumambay doon. Sinabi ko tinry ko tumambay doon 2 hours after nung scenario na yun. So, nung pagtambay ko, oo nga, no, dapat pala ako yung nandun. Kasi sagap mo lahat ng issue. Take advantage mo kami doon. Sumasan, chismosa. Pero yun, siguro wala ano pa ba? Hindi ko alam, discoveries mo yan. Ano pa ba nang discover ko? Ano? Ewan ko, na-amaze pa ako sa sarili ko. Self-confident. Diba? Bida-bida. Na-amaze pa ako kasi dati parang hindi ko naman napapansin yung mga bagay-bagay. So ngayon, ako na yung palasita. Parang Ante. lahat na napapansin ko. Pagka may pagtanda ng mga batang dati kaya kinukutoman ko lang. O yung kotong na aking barya, ganon. Hindi yung ganon. Yung mga hinihingian ko lang na bata pa piso-piso. Yun lang naman parang, yun pa lang naman sa akin. Yung good thing na yun. Siguro yung bad thing, um, kung may good thing yung pagiging maldita ko, siguro may bad thing din siya kasi, parang, since nawawalan nga ako ng filter, madalas, nakakalimutan ko din isipin yung magiging emosyon ng kausap ko. Tapos late ko na siyang marirealize. Kasi meron akong ginagawa. Parang ilang taon ko na itong ginagawa. Ano yung ginagawa mo? Ano siya, parang na-discover ko siya nung pumasok lang ako sa BPO. Kasi sobrang traumatizing kasi nung ibang BPO. Parang lately hindi pala late yun. Mas matagal na. Na-discover kong gawin na every end of the day, regardless kung panggabi ako o pang umaga ako, every end of the day, tinatry kong i-evaluate naman din yung ginagawa ko. Self-reflection. Ganun. Na-check ko, very good ako today. Okay yung metrics ko today. Ganun. Sinagot ko yung TF ko today. Ganun. Tama ba sinagot ko siya? Oo, tama yun. Ganun. Parang chinecheck ko yung mga bagay na tama. Ginagaslight niya yung sarili niya. Hoy, hindi, may mga bagay din naman na, parang Sure. elbow ako today, Ganun. Na parang pangit yun. Doblehin natin ito next week. Sorry, joke. Hindi, baguhin natin next day. Mga ganun. Yun lang naman sa akin. Yun lang yung good, yung bad. Hindi. Sabi ko nga sila na mag-differentiate ko ano yung good and bad dun. Okay, Hindi sabi ko mo alam kasi eh. yan. Okay, sige. Sige, so sa akin naman, yung good discoveries ko, feeling ko, mas na-discover ko na yung, yung length ng patience ko. Especially ngayon na, yun nga, dumaan na tayo sa panibagong yugto ng buhay, di ba? So, kinasal, ganyan. So, from single, well, siguro, quick background na lang, yun din na ever since talagang nag-work na ako, di ba? High school pa lang, parang feeling ko, high school pa lang ako, naiintindihan ko na agad lahat ng mga bagay-bagay. Naiintindihan ko na agad yung struggle ng family natin, naiintindihan ko na agad yung kailangan, kung ano yung kailangan that time. Kaya naman nung high school pa lang ako, yun, nag-start na ako mag-work. Pero noon, parang feeling ko dati, ang haba na ng pasensya ko. Pero ngayon na parang mas malalim yung mga issues, yung mga problems na pinagdadaanan. Parang mas na-lengthen niya pa yung patience ko. So, thank you Lord for giving me patience, di ba? More patience.
Ayun. So, yung pangalawa sa mga discoveries ko is mas naiintindihan ko na yung mga parents natin nowadays na um, ang hirap pala ng adulting life talaga. So, what more kapag may mga anak ka pa na kailangan mong, syempre, alagaan, intindihin, di ba? Pag-aralin. So, yung sarili pa lang nating mga problems, tapos problems natin na problems ng, syempre, ng spouse natin na kailangan nating i-comfort din sila, ganyan. May anak pa na kailangan pang alagaan, ganyan. So, marami, they're juggling lots of problems na minsan, kasi tayo bilang mga anak, masyado rin tayong nagdadamdam kapag kaya sasabihan tayo, pag napapagalitan, di ba? Pero at least now, yun na mas lumalawak na yung understanding sa mga ganong bagay. Ayun. Siguro yun yung mga good. Yung mga good na, ano. Tapos, yung mga bad naman, yung mga bad discoveries naman, siguro hindi naman marami. Parang isa nga lang yata yung na-discover ko. Yung, syempre yung mga bad habits and yung mga bad behaviors, ito tandaan nyo ito mga parents. As your children grow up, um, mas nakikilala nila, mas nakikita nila yung, mas naha-highlight yung mga kung paano sila pinalaki, ano yung mga gagayahin nila kapag sila na yung naging parents, pag sila na yung mga may anak. Nakikita na kasi nila yung mga hindi pala dapat ganito, hindi pala dapat ganyan. So, mas naiintindihan. Sabi ko nga kanina, mas naiintindihan na nila both the good and the bad of being a parent. So, yun lang for me. So, nalobat ako. Ayun na nga, no? Thank you so much sa panonood ng magulong episode 1. Sana kahit paano, natawa naman kayo. And if ever na meron kayong gustong topic na pag-usapan natin sa next episode or any kind of videos that you want to us to do, i-comment nyo lang. Nakakatakot yun. I-comment nyo lang dyan sa may baba. And then, yeah, let's see. Malay nyo naman isa yun sa mga gawin namin sa mga susunod na video. Since we're planning to have weekly video, weekly vlog, weekly podcast. Planning. Hashtag planner. So, yun lang. So, yun lang. Thank you so much. Thank you and Yeah, see you on the next one. bye-bye. Bye.